iligtas natin si OFW kasambahay sa bansang Saudi Arabia. Hawak ito ni Advocate Fatima Ramos ng United Arab of Emirates. Pero si OFW Distress ay nakabase sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito yung kumakalat na video na pumasok yung amo niya sa kanyang kwarto tapos kinuha yung panty tapos inamoy-amoy. Ewan ko ba naman sa'yo kababayan, saan mo ba nilalagay ang panty mo? Bakit kitang-kita sa video pagpasok ni employer, panty mo agad ang nakita niya, panty mo agad ang nakuha niya. Saan ba ito nakatago? Tago nyo guys ha, tago nyo mga kasambahay, tago nyo ang inyong mga panty para hindi mag-init ang inyong mga amo. Alam nyo naman ang mga yan. Huwag nyo silang bigyan ng dahilan or kahit anong bagay para mag-init sila or magpakita ng motibo para gawin sa inyo yung mga bagay na ganon. Itago nyo mga panty nyo ha, huwag yung ikalat sa inyong mga bed. Nireport namin ito sa DMW. Pero iwan ko ba, bakit napakatagal ng reply ng DMW? Aabutin pa ng linggo, magre-reply lang naman. Kaya ang ginawa namin guys, nag-direct na kami sa Polo at saka sa embassy bago pa may masamang mangyari sa ating kababayan. Tapos ang ginawa ni Ma'am Brenda Pascua, dahil pinoward namin kay Ma'am Brenda kasi nakabase siya sa Riyadh, tinawagan niya ang kanyang agency. So agad na na-rescue ang ating OFW kasambahay sa kapahamakan. Kaya gusto ko lamang po pasalamatan ng advocate po ni OFW Heart Asia na si Fatima Ramos ng United Arab of Emirates at saka si Brenda Pascua ng Kingdom of Saudi Arabia. Pero may nakakarating na balita sa akin guys. Hetong si agency, dinidikdik niya si OFW na bumili ng kanyang plane ticket para makauwi ng Pilipinas. Okay na sana eh, na-rescue na, tinulungan na ni agency na makaalis si OFW sa kanyang employer, pero putang ina, bakit nididiktikin si OFW? Distressed na nga, bakit siya pa ang bibili ng plane ticket? Nakalagay sa kanilang mga kontrata kung si employer may violations, inabuso siya ng kanyang employer, si employer mismo ang bibili ng plane ticket ni OFW para makauwi ng Pilipinas. Si employer dapat ang diktikin nyo at hindi si OFW. Anong pera niyan? Overwork na nga, delay pa ang sahod. Wala pa yung sahod sa kanya. Ano ang ibibili niya ng plane ticket? Pag nag-file naman siya ng repatriation, pababayarin din nyo sa kanya yung plane ticket eh. Anyway guys, maraming salamat pa rin sa kanyang agency. Nasa custody na ng agency si OFW Distress. Pero babantayan pa rin namin ito hanggat hindi siya nakakauwi ng Pilipinas. Kasi medyo inaaway siya ng kanyang agency na kesyo nag-iinarte daw. Siya ang bibili ng kanyang plane ticket. Maraming mga OFW na ginigipit ng mga agency. Dapat itong agency, kay employer kayo humingi ng pambili ng ticket. Inabuso niya, hindi naman niya uuwi kung mabait yung employer. So hanggang sa muli guys, ang mapapala ang lingkod, Joancy Fernandez po, isang OFW advocate.